Sa isang maliit na baryo sa probinsya, si Maria ay isang mapagmahal na ina at asawa. Sa gitna ng kahirapan, nangarap siyang maiahon ng pamilya mula sa hirap. Nang dumating ang alok na trabaho sa Kuwait bilang kasambahay, nagdesisyon siyang tanggapin ito kahit mabigat sa kalooban. Anak, alagaan ninyo ang isa't isa. Mahal na mahal ko kayo. Magpapadala agad ako ng pera para sa inyong pag-aaral. Bilin niya habang yakap ang dalawang anak. Bitbit niya ang dasal at larawan ng pamilya habang papunta sa isang bansang hindi niya kilala. Sa simula, maayos naman ang lahat. Si Maria ay masipag at matiyaga. Sinusunod ang bawat utos ng kanyang amo. Ngunit unti-unti, nag-iba ang ugali ng kanyang among babae. Madalas siyang sigawan sa maliliit na pagkakamali. Nang lumaon, sinasaktan na rin siya. Tuwing gabi, tahimik siyang umiiyak habang hawak ang larawan ng kanyang mga anak. Pinapangako niya sa sarili, titiisin ko ito para ito sa kanila. Kailangan kong magtiis. Ngunit sa kanyang puso, may takot na unti-unting lumalaki. Isang araw, nagkaroon ng matinding pagtatalo si Maria at ang kanyang amo. Dahil sa galit ng amo, nagtangka itong saktan si Maria. Sa gitna ng alitan, isang aksidente ang nangyari. Nadulas ang amo at tumama ang ulo nito sa matigas na bagay. Sa sobrang gulat, tumawag agad ng tulong si Maria. Ngunit pumanaw ang amo bago pa dumating ang ambulansya. Hindi naniwala ang mga awtoridad sa kanyang kwento. Sinampahan siya ng kasong pagpatay. Sa paglilitis, inihayag ni Maria na depensa lamang sa sarili ang nangyari. Ngunit sa bansang mahigpit sa batas, hindi siya pinakinggan. Hinatulan siya ng kamatayan. Habang nakakulong, araw-araw na sumulat si Maria para sa kanyang pamilya. Anak, huwag kayong mag-alala. Mahal na mahal ko kayo. Sana'y lumaki kayong mabait at masipag. Patawarin ninyo ako kung wala ako sa tabi ninyo. Ang bawat liham ay puno ng pagmamahal at luha. Ginamit ni Maria ang bawat sandali para ipaalala sa kanyang mga anak na kahit nasa malayo siya, mahalaga pa rin sila sa kanya. Sa kabila ng panawagan ng gobyerno ng Pilipinas at mga human rights groups para sa clemency, hindi na nabago ang desisyon ng korte. Dumating ang araw ng bitayan. Sa kanyang huling liham, iniwan ni Maria ang mga salitang nagpaiyak sa marami. Huwag ninyo akong kalimutan. Mahal na mahal ko kayo. Lagi akong magiging gabay ninyo kahit wala na ako. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kumalat ang balita sa buong bansa. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang tungkol sa isang OFW na nawala, kundi isang paalala sa sakripisyong ginagawa ng mga Pilipino para sa kanilang pamilya. Sa baryo nila Maria, patuloy siyang naaalala bilang isang ina na handang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay nananatiling panawagan para sa mas maayos na proteksyon para sa mga OFW o sa malayo, sa gitna ng hirap at panganib.